Para dun sa mga nag-request ng transmission ng Wave 100, mga Rossi 110, ayan, mga Rossi, mga Motor Star 110 tsaka 100 mga bro. So tama-tama, meron tayo dito in-overhaul na motor. So ituturo ko sa inyo mga bro kung paano ayusin or kung paano ikasa yung transmission kung sakaling malaglag. Okay, so yan mga bro, bago natin umpisahan yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Yan mga bro, so sabi ko nga sa inyo, ang makina natin ito mga bro, hindi pa po malinis yan. Ano, pasensya na kayo kung medyo madumi kasi kabunot lang natin ito. Ayan, so ang dahilan kung bakit ino-overhaul ito mga bro is ipapa-retrieve to. Ayan o. Kung makikita nyo mga bro ay nabusalsal yung ating kabitan ng ating magneto. Ayan, nawasak po yan. Kaya napakahalaga mga bro kung tatanggalin nyo yung magneto, pag pinupuller nyo siya, lalagyan nyo muna ng thread para hindi nagkakaganito. Ano? Yung piston niya, yung connecting rod, maganda pa mga bro. So, dadalhin natin sa machine shop yan. So, bago natin linisan, so naisipan ko mga bro gawa ng tutorial, yung transmission. So, ang transmission mga bro ng mga 100, Wave 100, mga, ito kasi Rossi 100, ano? Rossi 100 mga bro, DL na 100. So, ganito po ang itsura ng transmission. Halos kaparehas siya mga bro ng mga China bikes, mga Wave 100, Rossi, Motor Star, Sim, Rakal. So pare-pares lang po sila. So tanggalin natin mga bro. Yan. Yan, pagkakalasin na natin. Yun, kalas na. Kasi siya na mga bro, medyo madumi pa po yan ano. Tapos ayan. Kalasin natin. Hindi matigas Ay. Yun. Yan, kalas na mga bro. Kalas na. Ayan. So ito, yung crankcase natin, ayan. So ito yung guide ng kicker natin pero hindi na natin ituturo yan ano. Kasi hindi naman yan ang focus natin. So, 'di ba gumawa kasi tayo ng tutorial. Gumawa tayo ng tutorial patungkol dun sa sa transmission ng 5-speed na transmission mga bro. So marami yung nag-message sa atin. Paano naman daw yung Wave 100? So ito mga bro, yung Rossi na ito, halos kaparehas lang siya ng Wave 100. Okay? So, ganito yan mga bro. Yung ating transmission, yan, ito yung ating main shop or yung ating input shop. Yan. So, input dahil dito nakakabit yung ating clutch housing. No? Ayan. So, dito mga bro, hindi siya nakakalas. Bali, isang gear lang yung nakakalas dito kung sakaling makalas. Ayan o. Ayan o. Okay? So, hindi po siya nakakalas. Ayan. Tapos yung counter shop, yung ating output shop mga bro, ito naman nakakalas, halos lahat nakakalas maliban dito sa isang gear. Ayan, so pwede nyo naman ito mga bro makalas kung sakaling gusto nyo kalasin. Tatanggalin nyo lang yung ayan, yung lock na yan, yung circle. Pag tinanggal nyo yan, makakalas nyo na po yan. Ayan, tapos ito yung ating mga gearings. So ilan lang ang washer nito. Ayan, ito lang yung mga bro yung mga washer nyo. Dalawang magkaparehas, isang maliit, tapos washer, tapos isa pang washer, tapos ayan. Ayan, yan lang mga bro. Ayos, ayan lang ang pyesa. Ayan. So, halimbawa mga bro, doon sa nagtanong, halimbawa natanggal Halimbawa natanggal, paano daw buuin mga bro? So, napakadali lang pong buuin ito. So, unahin natin to mga bro. Ayan, unahin po natin tong main shop o yung tinatawag na input shop. So, pakinggan nyo mga bro kasi hindi na natin uulitin to ano. So, dito, sabi ko nga sa inyo, hindi siya nalalaglag. Isang gear lang yung nahuhulog. So, dito mga bro, sabi ko nga sa inyo, pag nakakita kayo ng lock, ang isusunod natin dyan lagi, yung washer. Ayan, yung washer na, aling washer mga bro, ganito, humanap kayo ng ganito. Iisa lang naman yan. Ito kasi, magkaiba sila mga bro ng kurba ng pagkabilog niya ano. O, pansinin niyo mga bro. Kung sakalang ito yung ikakabit nyo, ayan, maluwag po yan sobrang luwag. Obvious na obvious nyo naman, italang-alangan naman ito ikabit nyo. So, hindi para yan dyan.
Ayan. Ito naman, hindi kakasya kung sakali. Ito naman, hindi rin pwede. Ayan. Bagamang kasya siya, pero wala namang ganitong kalaking washer sa gitna ng transmission mga bro. Ano? Lagi nyo tatandaan, kapag ka mayroong ganito, ang laging kasunod niyan ay ito. Ayan. So, kahit mahulog, ito na lang mga bro. Ayan. Diba? Swak na swak. Oh. So, sa lahat ng washer na trinay natin, ito lang yung kumasya. Ito, kumasya, pero walang ganitong washer sa gitna ng transmission. Yan, ito po yan. Okay? So, pagkatapos yan mga bro, sabi ko nga sa inyo, meron tayo ditong mga, yan o, yung para mga nakaumbok na yan. Pag once nakakita kayo nakaumbok, ang isusunod natin dyan is, yan, kung hindi yung nakaumbok din, itong may mga butas na yan, ayan mga bro. Ayan o. Ayan, yan. Kasi, dyan yan pumapasok. Ayan o. Diba? Diyan po yan pumapasok. Pero magtataka kayo, alin dito sa dalawa? Ayan, alin dito sa dalawa? Ayan. So, ito naman, kung makikita nyo mga bro, maluwag. So, hindi yan para dyan. Ano? Hindi yan para dyan. Itong isa naman, ayan, maluwag din. Ayan, luwag din. So, hindi rin siya para dyan. Itong isa naman, ayan, sablay din, maluluwag din. So, tama na yung kinuha natin kanina. Ito yon. Ayan. Tapos na. Ayun lang, yung ating input shop. Ganun lang kadali. So, itong isa naman mga bro. Ayan. Itong isa naman. So, nakakita na naman tayo ng ganito na lock. Ayan, isusunod natin dyan is itong washer na yan mga bro. Ayan, yan yung may mga kanto-kantong washer. Kakabit natin yan. Ito mga bro, kung sakaling magkabaliktad, so wala naman magiging problema. Pero ang lagi nyo tatandaan, mayroong smooth dyan, mayroong matalim. Medyo yung matalim na konti or yung ayan o, medyo yung flat siya, yun na lang siya sa ilalim. Ayan. Ayan. Okay, so pagkatapos niyan, dahil may mga ayan, yung parang mga titi na yan na nakausli, so hanap na naman tayo ng pwede niya. So magtataka kayo alin dito, kasi tatlo pa tong gear eh. Yan, ganito mga bro yung paghahanap ng gearings natin kung sakaling makakalimutan nyo. Layo pala. Kung sakaling makakalimutan nyo, ito, subukan natin. Ayan, pumapasok siya. Kaso, yung mga gear dogs natin ay hindi siya sumasalpak dito sa butas. So, ibig sabihin, mali po yan. So, sunod natin to. Ayan, pasok siya. Pero hindi pwede mga bro kasi itong gear nito, lagi itong nasa unahan. Ayan. So, walang iba yan, kundi itong isa. So, tandaan nyo, mali po yung pagganito. Okay, mali po yan. So, dapat nakaganito. Ayan. Ayan, nakaganyan. Tapos, ang isusunod natin dito ay itong washer. Ulit. Ayan. Hindi kayo malilito dito mga bro para lang kayo naglalaro. Ayan. At pagkatapos nyan ay ito na. Ayan. Ito, natatanggal naman ito mga bro. Ayan o. Pwede nyo siyang tanggalin kung gusto nyo tanggalin. Pero, madali lang din naman yan mga bro. Ito yung plate. Ito yung kumukontra sa atin. Yung pagka tumatakbo. Pag nakakwarta kayo, hindi kayo mag-neutral. Ito yun. Spring plate. Stop, parang ganun. So, ang kabit niya ay nakaganito. Tapos, ito yung washer na makapal. Ayan, kasi gagalaw-galaw po yan. Hindi naman pwede itong isa. Kasi hindi magkakaik eh. So, ang pwede dyan ay ito. Ayan. Ayan, pasok na pasok mga bro. Ayan. Tapos dito sa ilalim, isa na lang, mayroong washer dito na hindi nyo naman matatanggal. So, ito na yan mga bro. Ayan. Yan, kung makikita nyo, maluwag siya. So, mayroon kasi yung special na bushing na ito, washer siya. Ito, okay lang din naman magkabaliktad. Diyan siya nakalagay. Tapos ito, mayroon tamang lagay. Isubukan natin yung patihaya ay pataob. Ayan, pag pataob, hindi siya naglalak. So, mali po yan. Ayan, nakasagad na yan, oh. Kahit nakasagad, hindi siya naglalak. So, subukan natin baliktarin. Mga bro. Ayan. Pag binaliktad, ayun, naglalak. Kita nyo? Pag binaba ko, free wheel. Pag inangat ko, naglalak siya. So, ganito yung tama. So, pagkatapos nyan, meron pang isang washer. Ayan. Okay. So, ganun lang mga bro. So, pag pinatch natin yan, subukan natin i-match. Pag minatch natin, ayun. Diba? So, ganun lang mga bro. Ito yung ating primera, yung malaki. Primera, segunda, tercera, kwarta. Sunod-sunod lang sila. Primera, segunda, tercera, kwarta. Okay? Sunod-sunod lang. Yung output shop, yung pinakamalaking gear, yun yung primera.
Sumunod na malaki, segunda, sunod, tercera, kwarta. Dahil 4 speed lang naman ng mga Wave 100, mga Rossi, 4 lang po siya. Okay? 4 lang na gearings. Tapos yung shifting drum natin mga bro, isabay na natin to kasi may oras pa naman. Yung shifting drum natin, hindi na po siya nakakalas. Ayan. Ayan. So, ano na siya, naka-built-in na sa dito, wala na siyang pin. Okay? Pero kung gusto nyo kalasin, makakalas naman natin to. Pero kung sakaling nagbunot kayo, bibihira naman ito mga bro masira. Ayan oh. Ayan. So, hindi na siya natatanggal, nakaganito lang na lang siya mga bro. Okay? So, ang tamang posisyon naman nito mga bro, hindi kayo malilito. Tatandaan nyo na lagi mga bro, ito, yung tinutuunan ng ating pedal, automatic nakaharap ito sa clutch, sa may clutch side. So, lagi nyo naman tatandaan, ito yung may clutch side. So, ang mangyayari niyan mga bro ay, diba, nakaganyan. Pag ganito siya, oh. Ayan. Tapos, itong nakaganito siya, ito yung sa may clutch side. So, dapat ito nakaganito. Hindi siya nakaganon. Hindi siya nakapihay ang ganon. Kasi sa sala. Kasi ito yung clutch, dapat nandito rin tong, ayan. Okay? Yan. So, ang kabit niya, dahil nakaganon, yan, nahulog. Yan. Ang kabit niya mga bro ay magkakasama sila. So, itong mga shifting fork natin, may tamang lagayan lang. Ito yung mga bro, yan o. Ayan. Hindi nyo siya pwedeng ikabit kung saan saan. Halimbawa, kinalagay nyo dyan, sablay po yan. Lagay nyo dyan, sablay yan. Nilagay nyo dito sa ilalim, diba? Kasi iangat natin yan o. Yan natin angat. Yan, nilagay nyo dito, sablay din yan. Mayroon yan, tamang lagayan. Ayan yun. Yan o. Wala po o. Yan. Kita nyo? Ayan yun. Yan yung mga gear dogs kung tawagin. Okay, so kabit natin. So, ang tamang kabit naman dito mga bro, hindi kayo malilito. Ayan, halimbawa, nakaganito. Pag ganito, sablay. So, baliktarin nyo lang to kasi nagagalaw naman yung fork natin. Pwede nyo i-ganon. Tapos, pwede nyo i-ganon. Subukan nyo yung pag ganito, sablay po. Pero pag sinubukan nyo ng pag ganito, pasok siya. Oh. Ayan. Okay? So, ganun lang mga bro, yung pag-assemble ng transmission. Yan. Hindi naman kayo magkakabaliktad dito mga bro. Ayan. Tapos, lagi kong sinasabi sa inyo, kung sakaling nabuo nyo na to, natornilyohan na yung dalawang BC, subukan nyo munang papasukin yung primera, segunda, tercera, kwarta. Kapag pumapasok, pwede na kayo magtornilyo ng crankcase. Pero kapag hindi, wag nyo tutornilyuhan na hindi kayo nagtatry para sigurado, kahit gaano pa kayo ka-professional or kabisado nyo, para, halimbawa, kabisado nyo na, ay nasa inyo na yun mga bro, pero ako, kung gusto nyo ng sigurista, makasigurado, bago nyo tornilyuhan lahat ng crankcase, papasukin nyo muna lahat ng gearings kung talagang pasok siya. Okay? So, sana mga bro, mayroon kayo natutunan sa basic tutorial natin ngayon. So, hanggang dito lang yung video natin. Kung mayroon pa kayong gustong i-request na video mga bro, i-comment nyo na lang at gagawa natin ng video yan. So, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.